Hi everyone! Sa video na ito ay ating pag-uusapan kung gaano nga ba kahalaga ang tinatawag natin na engagement at ano nga ba yung tamang pamamaraan sa pag-follow. And ano ba yung mga bawal dito sa mundo ni Meta, lalong-lalo na po sa mga small content creator na kasisimula pa nga lamang po na mag-vlog. So first, we're gonna talk about the small content creator na kasisimula pa lamang dito po sa mundo ni Meta. So marami po ang ipinagbabawal ni Meta dito po sa kanyang platform, most especially sa mga kasasalta pa lamang or sa mga bagong content creator dito po sa Meta. So first, ipinagbabawal po ni Meta ang pag-upload ng hindi nyo pagmamay-aring content. So when we say na hindi nyo po pagmamay-ari ng content, ito po ay mga content na galing sa third-party application, including na po yung pagkuha ninyo ng mga videos sa TikTok, and so on and so forth, na kung saan mahigpit po itong ipinagbabawal ni Meta. Kaya dyan po pumapasok ang tinatawag nating unoriginal content. So kapag sinabi nating unoriginal content, ito po ay kinuha mo lamang sa ibang content creator or sa ibang application. So next, pag-usapan pa natin ang iba pang mga ipinagbabawal ni Meta. Like for example, yung paggawa natin ng sarili nating advertisement dito sa mundo syempre ng Facebook. And then ipinagbabawal din po dito ni Meta ang pagpapaboost ng 60,000 minutes para lamang po maimbitahan kayo sa in-stream ads, and most especially ipinagbabawal niyo po ang pagpapaboost ng followers para lamang masabi na kayo ay maraming followers. Tandaan niyo po na ang hinahanap po ni Meta ay ang original or organic na followers and organic na engagement, hindi po yung napilitan lamang, dahil alam po ni Meta kung tayo po ay nagbabahay-bahay or pinupuntahan po natin ang mga kapwa natin content creator para mag-engage and so on and so forth. So nalalaman po yan ng system ni Meta. Okay, so next, pag-usapan pa natin ang ilan pang ipinagbabawal ni Meta, no? So bawal din po ang pag-upload ng mga pictures na ginawa nating video slides. So ito po yung mga picture natin na nilagyan natin ng background music and pinagsama-sama natin to create a video. So bawal po yon, bawal po ang picture na ginawang video. Okay, next, ano pa ba yung mga bawal? So kung hindi ka naman invitado or invited to use the music or background music sa library ni Meta, ay magkakaroon ka po talaga ng violation. So dapat kung ikaw ay baguhan pa lamang, no, so antayin mo na maimbitahan ka ni Meta na gumamit po ng background music. Alright, so next we gonna talk about the small content creator pa rin. Okay, so regarding sa followers or sa pagpaparami ng followers, dapat po, kung kayo ay magfa-follow, unahin niyo po muna ang panunood ng video doon po sa content creator na sinusuportahan po ninyo. So, hindi po pwede na tayo ay mag-direct na mag-follow dito po sa pinupuntahan natin ng mga bahay-bahay or yung mga nagka-count me in, lalong-lalo na sa mga group. So, bawal po tayo mag-shortcut. So, dapat pupunta po muna tayo sa kanilang profile or sa kanilang account, and then manood po muna tayo ng at least 30 seconds na video para po hindi po maging invalid yung ating following sa kanya, no? So kapag invalid po kasi yan, hindi po isasuggest na Meta ang kanyang mga content. At the same time, ang iyo pong mga contents doon po sa pinalo mo na kapwa mo content creator. So dapat manood po muna tayo ng 15 to 30 seconds ng kanyang video bago tayo mag-react, at i-follow po natin siya doon po mismo sa video na pinanood po natin. Alright, so hindi po tayo po pwede na mag-direct na lamang na mag-follow. Kapag nakita natin yung follow doon sa dulo ng pangalan niya, is if yun yung pipindutin natin. No, that's very wrong. Okay, so kailangan natin sumunod sa guidelines ni Meta. Alright, so speaking guidelines, so dapat din po na tayo ay naka-follow nga sa mga guidelines ng Facebook. So bawal nga po mag-upload ng ipinagbabawal ni Meta, no? Like for example yung third party application na mga videos, so bawal na bawal po yon. And then next, yung slideshow ng pictures, bawal din po yon. And then yung mga may background music ay mahigpit po talagang ipinagbabawal yon ni Meta. Alright, so lalagyan lang naman po kayo dyan ng violation. So next we have the comments, may restriction sa comments and like, share, and post. So when we say na na-restrict kayo sa pag-comments, no,
Dahil po yan sa wala kayong sinusunod na time interval. When we say time interval, so at least 30 seconds po bago kayo mag-comments ulit. So magbilang kayo ng 30 seconds at saka na lamang po kayo ulit mag-comment. Okay? So yun po yung time interval na sinusunod po. Though unlimited naman po talaga yung pagko-comment natin sa Facebook, but then lagyan po yan natin ng limitation. Okay, next, we have the likes, no? Kung napapansin nyo, as a small content creator, kung tayo po ay nagla-likes, nag-heart, nagre-react ng sunod-sunod, no? So, after a few minutes or hours, magkakaroon na tayo ng violation. Not because you violates the rules ni Meta, na kung saan nagiging spam yung atin pong mga ginawa. Okay, yung pag-react and comment. So, pumapasok po yan sa spam, which is hindi siya counted as a comment. Okay, next we have the restriction for following or followers. Ito po yung hindi na tayo makapag-follow. So may mga certain violation na nilalabag tayo sa pag-follow to follow. Ito nga po mga idol, na mabilisan nating pinipindot yung follow. So agad-agad tayong magpa-follow sa mga kapwa natin content creator, which is very wrong. Kaya bawal na bawal po yan. So dapat panoorin po natin ng mga at least 30 seconds yung video ng kapwa natin content creator. Okay, so yung restriction po dito sa comments and likes or share, and even though dito po sa pag-follow, is tumatagal lang naman po yan ng isang oras kung basic lang naman yung nilabag ninyo. But then kung hindi po basic yung nilabag ninyo, is tumatagal po yan ng 24 hours, 7 days, up to 3 months. Okay, so ang malala naman dyan, kung talagang sobra ninyong nilabag ang guidance ni Meta, is aabutin po kayo ng years para makagawa po ulit ng activities. So same naman po doon sa pagpo-post, no? So kung may nilabag po tayong any violation, so maaring hindi tayo makapag-post ng 24 hours, 1 hour, or 7 days, maybe permanent na tayong hindi makakapag-post kung malala po talaga yung ating violation dito sa Meta. So, tandaan nyo po mga small content creators na hindi po tayo magbabase sa kikitain natin dito sa mundo ni Meta, kundi tayo po ay mag-focus sa ginagawa po nating mga contents. Okay? So, sa contents lamang po kayo mag-focus, disregard natin yung earnings, that because si Meta naman po or yung mga advertiser naman po ang magbibigay sa atin ng earnings. So, hindi mo po trabaho na mag-place ng ads sa iyong mga content. Bagkos, ang Facebook po ang bahala na maglalagay dyan sa inyong mga content. So kung monetize ka na, iwasan mo ang mga nabanggit natin na ipinagbabawal ni Meta dito po sa mundo ng Facebook. So paano? Kita-kita tayo sa susunod na video. If you like this video, don't forget to hit the like and share. At huwag mo na rin kalimutan na mag-comment. So kita-kita tayo sa susunod na video. Ako, Sir D. Thank you so much for watching. Peace out.